Okay, ayan. Maganda pong maging message sa atin ng Lord sa pagtapos po ng 2024, yung paksa po natin sa umagang itong thank you, Lord. Ayan. Okay? So, medyo ikukondisyon ko muna ang sarili nyo at ako na rin dahil ninenervyos ako. Ayan. Meron daw pong isang ateista. Pag sinabi po nating ateista, hindi naniniwala sa Diyos. Ayan. Siya po ay naglalakbay sa gubat at sobra po siyang nagagandahan sa mga tanawin sa paligid. Kaya lagi niyang sinasabi, wow, napakagaling ng naganap na evolution. Mula sa mga pumutok na mga kung ano-ano sa kalangitan, nagkaroon ng magandang puno, magandang bundok. Sobrang niyang na-appreciate, no? Yung kalikasan, hindi dahil sa Diyos, kundi dahil sa tinatawag niyang Big Bang Theory ng evolution. Kaso, ayan, maya-maya nakarinig po siya ng kaluskos sa damuhan at nakakita po siya ng napakalaking bear, oso, palapit sa kanya. Siyempre, natakot siya, tumakbo siya ng tumakbo, hinabol siya ng hinabol, at nung siya po ay nadapa, at kakainin na siya ng oso, bigla pong sabi niya, oh my God! Sabi niya, oh Diyos ko! Gumanon siya. Pag sabi niya ng oh my God, tumigil ang lahat. Yung oso nag-freeze, no? Tumigil siya, tumigil ang tunog ng ilog, tumigil ang pagwagayway at pagwagaswas ng mga dahon, tumigil ang lahat. Parang yung sa pelikula, biglang tumitigil lahat. Tanging si ateista lang ang hindi tumigil. Tas bigla daw, may lumiwanag sa langit at ang sabi daw sa kanya ng Diyos ganito, wala kang utang na loob. Sabi daw sa kanya, yung kaganda-gandang tanawin na yan, sa halip na sa akin mo ipagpasalamat, pinagpapasalamat mo sa iyong maling teorya, tinuturo mo sa mga tao na hindi ako nag-exist, wala kang utang na loob. Yun ang sabi daw sa kanya ng Diyos. Tapos sabi niya, o ngayon, tinawag mo ko dahil nangangailangan ka. Gusto mo na bang maging Kristiyano? Sabi ni ateista, ayoko pa rin. Sabi niya, pero may kahilingan ako sa iyo. Gawin mong Kristiyano yung oso. Para hindi siya patayin. So sabing ganun sa kanya daw ng Diyos, okay, answered prayer yan. Biglang gumalaw uli lahat. Siyempre, naging Kristiyano yung oso, lumuhod siya at nagpasalamat sa Diyos. Sabi niya, salamat po Panginoon, dahil sa oras na ito, may pagkain ako sa aking harapan. Ayun. Walang utang na loob ang ateistang ito. Bayad ka na ba sa utang mo? Yan po ang ating title sa umagang ito. Bayad sa utang. Tumayo po tayong lahat. At ating pong basahin ang ating pong teksto sa umagang ito. Ayan. Sabay-sabay po nating basahin. Ready, go. Mula pa ng likhain ng Diyos, tayo po'y manalangin. Diyos na aming Panginoon na pinagkakautangan po ng aming loob, salamat sa iyo, Panginoon, sapagkat minarapat mo na maging mensahe po namin sa umagang ito ay yung pagtanaw ng utang na loob sa iyo. Sa iyo, sa aming kapwa. Nawa, Panginoon, maging ending word mo sa amin this year, na tanawin namin ng utang na loob ang lahat ng ginawa mo po sa amin, Panginoon, ang lahat ng ginawang kabutihan sa amin ng mga tao sa buong 2024 at ng mga nakaraang mga taon. Panginoon, samahan mo kami, tulungan mo po ang mensahe mo ay talagang humipo sa lahat po sa amin upang magkaroon po kami ng mga praktikal na aral kung ano man po yung aming maririnig. Ikaw po ang maparangalan, ikaw po ang maitaas. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Tayo pong lahat ay makakaupo na. Ang mga Pilipino po ay kilala sa pagtanaw ng utang na loob. Tama ba?
Sabi nga gano'n nung boss ko dati na German, no? Sabi niya, kayong mga Pilipino, pagka ginagawan kayo ng kabutihan, obligado kayong tumanaw ng utang na loob. 'Di ba? Nakapagpasok ka ng, kunyari, nagtatrabaho ka sa isang kumpanya, tapos naipasok mo yung kaibigan mo sa boss mo, nakapasok sa trabaho. So yung ipinasok mong kaibigan, tatanaw sa'yo ng utang na loob. Tuwing sweldo niya, ititreat ka niya. Ayan, di ba? Kasi kapag hindi mo siya tinanawan ng utang na loob, laging sabihin sa'yo, kundi dahil sa akin, hindi ka makapasok sa trabaho. Di ba? Yung mga di ba? Yung mga politiko natin, di ba? Dahil binoto natin sila, no? Sandamakmak na ito nga lang December, di ba? Ang daming may mga politiko tayong nagbigay ng pangparafol bilang pagtanaw ng utang na loob sa mga taong bumoboto sa kanila. Kahit sa mga magulang, di ba? Sa Pilipinas lang yata uso to, na ang mga anak, obligadong pag nagtrabaho sila, di ba? Tama naman. Mga magulang, yung mga konserbatibong mga magulang, magpahanggang ngayon, parang feeling nila pag graduate na yung mga anak nila, obligado sila na pagsilbihan muna sila. O huwag ka muna mag-aasawa. Naku, lalo na yung mga panganay, lugi lagi yan di ba? Hindi ka muna mag-aasawa, may 8 ka pang kapatid. Pag napag-aral na yan lahat, saka ka pwede mag-asawa. Meron pang ang iba, ayaw na mag-asawa yung kanilang mga anak kasi tatanaw ng utang na loob, binuhay kita. Ganyan. So, tayo lang naman ang ganyan, sa ibang mga bansa, hindi naman, sa Amerika nga, once na nag-college na sila, parang wala na sa poder ng magulang. Anyway, maganda po yung tumatanaw tayo ng utang na loob. May mga positive, negative side siya. Pero ang pag-aralan po natin ngayon, paano ba yung Kristiyanong pagbabayad ng utang na loob? Ano po ba yung dapat nating matutunan? Paano yung pagbabayad ng utang na loob in a Christian way? Ayan. Unang-una po, sa atin muna na tinatanawan ng utang na loob. Tayo yung tumulong, tayo yung nagbigay, tayo yung, gumawa ng kabutihan. Ano muna ang natin dapat tatandaan? Unang-una, purpose po tayo. Unang-una, dapat meron tayong pagtanggap. Ano yung mga tatanggapin natin sa sarili? Una, na hindi sa lahat ng pagkakataon, tatanaw sila sa iyo ng utang na loob. Pag gumawa ka ng kabutihan sa kapwa mo, una nating tanggapin, hindi lahat ng pagkakataon, tatanaw sa iyo ng utang na loob, yung mga ginawa mo ng kabutihan. Sa message ko pong ito, kumuha po ako ng mga ilang testimonies na nabasa ko po, yung mga gumawa ng kabutihan at ginawa ng kabutihan, ayan po, para maipakita ko po sa inyo mga mas practical na halimbawa. Halimbawa po yung testimony po ni, ewan ko kung na-research to, si Judy Kin. Hindi yata nahanap ng Si Judy Kin po, siya po ay taga Illinois, sa Amerika po, siya po ay leader ng mga kababaihan. Meron din silang WAM. Meron WAM din sila sa states pala, Ngayon, leader po siya ng kababaihan. Kapag po may fellowship sila, lagi po siyang nagdadala ng maraming pagkain. Although lahat naman ng mga kasama niyang mga nanay, capable naman magdala, pero siguro itong si Judy, siya talaga yung parang si si Beth. Andito ba si Beth? Yung kapag may outing kami, siya talaga pinakamarami magdalang pagkain, Ito, si Judy, gano'n siya, madami siyang nilalagay na pagkain, kung todo kompleto, kitchen utensils pa, ganyan. Sabi niya gano'n, sa kanyang testimony, may karanasan daw siya na minsan, sa fellowship nilang mga nanay, halos siya lahat na nagdala ng mga food. Kompleto dun sa mesa. Tapos nung natapos na daw po yung gawain, kanya-kanyang pa-sharon. Aba, hindi lang pala mga Pilipino ang mahilig mag-sharon, Yung magbalot, mag-take out. So, nakaupo daw po si Judy, tapos tinitingnan niya po kanya-kanya ng balot yung mga nanay. Tapos, ang sentimiento niya, nakaupo lang siya doon, ni isa daw, wala man lang daw nakaisip na ipagbalot siya at ipagtira. Gayong, yung mga natirang yun halos ay galing sa kanya. Sabi niyang ganun, mga walang utang na loob. Ayan. So, expect po natin na hindi lahat talaga ng pagkakataon, tatanaw sila sa iyo ng utang na loob. Kailangan tanggapin po natin yan. Pangalawang dapat nating tanggapin na hindi lahat ay marunong
magpasalamat. Sabi nung patotoo naman ni Teresa Bell Kindred, sayang hindi pala na-i-research yung mga itsura ng mga taong ito. No? Si Teresa Bell Kindred naman po, taga-Amerika din siya. No? Ayon po sa kanyang article noong October 2000, ayan. Magkaibigan daw po sila. May mga, nasa isang subdivision sila, nag-contribute ang 23 families nag-donate sila ng pangtanim ng puno, seeds, ayan. Doon sa may bakanting lote para sa buong subdivision. Tapos silang magkaibigan, eto sabi niya ni Teresa, silang magkaibigan lang daw yung nagtatanim. Tapos meron daw lumapit sa kanya. Sabi daw gano'n sa kanya, in-expect ni Teresa, magpapasalamat kasi talaga ang hirap magtanim, no? Meron akong bina-Bible study dati, no? Nagtanim sila ng puno, binigyan sila ng pangtanim ni Mayor. Kainitan ng araw, nagtatanim sila sa loob ng 1 linggo, ang hirap. So sabi niya, in-expect niya, magpapasalamat yung babae, pero sabi daw ganun sa kanya, ano ba yan? Tanim kayo ng tanim, mali naman yung mga pinagtatataniman nyo. So sabing ganun ni Teresa, sadyang siguro, hindi naman sinasadya daw ng babae na mag-comment ng ganun, pero ayon sa kanya, sa 23 bahay na kanilang napagtaniman ng 23 puno, 2 lang ang nagpasalamat. So reality po yan, no? Ako nga, no, nung itong mga nakaraang weeks, no, naging busy po ako sa biyahe. Kasi nga, ako po yung nag-undergo ng therapy for 2 weeks. So, punta ako lagi, tay, ganyan. Pag December, ang daming mga badyaw, di ba? Napansin nyo ba yon? Yung aakyat sa jeep, mga badyaw sila, no? Aakyat sa jeep, tapos manghihingi. Ako po kasi, ang ugali ko po kasi, kahit na sinasabi nila na, wag mong bibigyan yan, hindi yan tama, bla bla bla, ganyan. Siyempre, naawa ka rin naman, di magbibigay ka. Ang ugali ko po, kasi napansin ko sa kanila, kukuha sila ng pera, hindi sila marunong magpasalamat. So, may umakyat na bata, ganun kasi ako lagi. Pakialamera di primera kasi ako eh. Ang mga nanay talaga, mga pakialamera di primera yan eh. Pagka may batang aakyat, kahit hindi bata, basta badyaw na umakyat, pag binigyan ko, tas kinakausap ko siya, anong sasabihin mo sa mga nagbigay sa'yo? Tapos hindi kikibo, dapat nagpapasalamat ka. Para yung magbibigay sa'yo, matutuwa din naman. Yung po lagi yung style ko, kapag may aakyat, magbibigay, talagang makikialam ako eh. Ano sasabihin mo? Palaging ganun. One time, mayroong bata na umakyat. Sinabi ko yun, tiningnan lang akong ganun. Sa mapang tingin. Tapos pagbaba niya, nakita ko, andun yung magulang niya, mga puro badyaw din, sabi ng mga pasahero, yung mga magulang yan, yung mga anak nila pinapaakyat sa jeep, panis kaya sila umakyat sa jeep? Sabi ko, hindi na nga marunong magpasalamat, may child labor pa. Diba talagang may mga taong sadyang hindi marunong magpasalamat? Siguro, kultura na lang talaga nila yon. Kasi may part po tayo sa Pilipinas, no? Na hindi naman nila hindi magpasalamat. Gusto ko lang pong i-check. Hindi porke hindi nagpapasalamat, hindi na mapagpasalamat. Kasi meron po talagang mga kulturang ganon. Halimbawa po, sa part po sa amin, no? Sa bandang Bicol, Bisaya, ganyan. Kultura talaga na hindi masyadong naging namin sa ibang paraan kami nagpapasalamat. Talagang ganun lang yun. Pangatlo, na dapat po nating tandaan at tanggapin, basa, 1, 2, 3. Tama ba? Totoo ba? Dapat nating tanggapin yan na hindi lahat magbabayad. Nako, kung meron mang biktima dyan, ako po yan. Ako po yung maraming hindi nakakapagbayad. Anyway, kasi siguro, wala na talaga silang pambayad, iintindihin mo na lang. O kaya, siguro nakalimutan na nilang magbayad. O kaya, pinakamasakit na katotohanan, sadyang ayaw na talaga nilang magbayad. No? Kadalasan kasi, siguro, ang tingin nila sa'yo, kahit hindi naman ako magbayad, di mo naman kailangan ng pera. Mayaman ka naman, or kaya mo na. Lagi ka nga tumutulong eh. So, yung inutang ko sa'yo ay hindi na big deal sa'yo, hindi man kita bayaran. Siguro may mga ganong konsepto, pero dapat po natin tanggapin na bahagi po talaga yon ng pagtanggap. Pang-apat, na dapat nating tanggapin sa ating mga tinatanawan ng utang na loob, 1, 2, 3. Ayan.
Yung patotoo naman po ni Harry Havens ng Indiana, no? November 17 po, no, 1930 edition ng dyaryo, yung nagbabasa pong journalist siya nag-share. Si Harry Havens daw po, sabi niya ganon, sobra siyang mapagpasalamat at mapaglingkod sa kanyang asawa. So silbi siya ng silbi ng silbi, nagugas ng pinggan, nagliligpit ng higa, nag-aalaga ng bata, etc. etc. Parang siya yung house husband. One time, siyempre, pawis siya, pagod na pagod siya sa paglilinis. Itong kanyang bungangerang asawa, salit na siya ipasalamatan at tumanaw ng utang na loob, pinintasan yung trabaho niya. Ano ba yan? Susundan ko pa yung trabaho mo. Aba, na-hurt. Na-hurt si Havens, si Harry. Sabi niya, ganun. Hindi mo pala na-appreciate ang ginagawa ko. Sige, hindi na ako tutulong sa'yo. Hihiga na lang ako sa kama buong tao. Alam niyo po ba, ito totoo pong nangyari. Sabi po nung Chicago Herald Examiner na dyaryo. Alam niyo po ba kung ilang taong humiga si Harry Havens? 7 taon siyang nakahiga ng kama. Babangon lang pagkakain, babangon lang pag-aalis. Kaya lang daw siya bumangon at hindi na mahiga nung nagkaroon na siya ng sugat sa likod. Dahil sa kanyang galit sa kanyang asawa, 7 taon siyang humiga. So kasi hindi naman lahat natutuwa sa pagtulong natin. Ang mga nanay, ganyan din tayo minsan sa mga asawa natin. Ganyan din po ako. Minsan di ba kahit tayo, bibigyan tayo ng regalo. Hindi natin nagustuhan yung regalo. Ano ba yan? Pinera na lang sana. Ano ba yan? Bulaklak na naman. Sana, na lang. Budget ko na lang. Ano ba yan? Yung hindi ko type yung kulay ng damit. Ano ba yan? Di ba may mga ganyan tayong, aminin. Di ba? Naalala ko pa nga, nung nag-donate po ako ng mga gifts, syempre, kulang ang budget ko. Mga ballpen lang po yung binigay ko sa token. Pero yung ballpen naman pong yun, ay mamahalin din naman. Aba, may nagsabi sa aking nanay, ballpen na naman? Ang dami naman pwedeng irigalo, ballpen na naman. Nangiti ako, sabi ko naman sa kanya, sis, tingnan mo na lang kung magkano yung presyo niyan sa National Bookstore. Kasi hindi lahat ng nanay nakapag-ballpen ng ganyan. So nakangiti ako. Tapos sabay bawi naman siya, sorry. Di ba may mga ganun tayong attitude na sa halip na ma-appreciate po natin yung mga binibigay sa atin, binipintasan pa natin. Hindi natin alam na nagpakahirap sila para bilhin yan. So yan po yung unang-una nating dapat tanggapin sa ating mga tinatanawan ng utang na loob. Paano naman po? Okay? Kung tayo naman yung ginawa ng kabutihan. Ito po yung mga tip ko sa inyo. Unang-una po. Pangalawa, kinakailangan po meron tayong pagbabalik. Paying back. Paborito pong term ni Ma'am Tina yan, paying back. Pastora, paying back time. Okay. Basahin po natin yung Luke chapter 17, verse 17 po hanggang 18. Verse 17 muna po, mga nanay. Ready, go. Verse 18. 1, 2, 3, hindi ba't? Okay. Mismo ang Panginoong Yesus nakaranas, na hindi siya tinanawan ng utang na loob. May 10 may sakit, pinagaling ni Jesus. Ang siya may umalis, ang isa ay bumalik. At siya ay lumuhod. At sinabi kay Jesus, salamat po Jesus, kindergarten song. Nakaranas ang Panginoon na nagpagaling siya ng 10 kitongin, tapos isa lang yung bumalik para magpasalamat. So walang utang na loob. Ano ang gagawin po natin sa mga ganitong bagay? Tayo po na tumatanaw ng utang na loob, palagi po nating iisipin na hindi tayo makakarating sa ganitong kalagayan kung walang mga tumulong sa atin. Tama ba? Gusto ko pong i-share yung testimony ni
Attorney Cow. Na-share na to sa inyo dati ni Pastor Ronald, pero isa to sa pinaka gusto kong sinishare pagdating sa pagbabalik, no? Kasi po si Attorney Cow, nung siya po ay nagsimulang maging abogado, bagong abogado siya, maraming nagpapatulong sa kanyang mag-solve ng cases. Syempre, mga mahihirap yung mga lumalapit sa kanya, hindi siya nagpapabayad. Kung ano lang yung kayang iabot. So, normal, yung mga napapanood niya sa pelikula, magdadala ng manok. Di ba napapanood niya sa pelikula, magbabayad sa attorney, manok, isda, gulay, yung mga ganyan yung mga binabalik sa kanya. At hindi siya talaga humihingi ng bayad. Pagkatapos, nung siya po ay medyo matagal ng pagiging abogado, sabi niya, sana magkaroon ako ng sasakyan. So, gumupit siya ng sasakyan na gusto niya sa magazine, tapos dinikit niya sa table niya. Lagi niya pinagpipray, Lord, bigyan mo ako ng sasakyan na ito. Tumagal lang marami mga taon. Isang araw, may lumapit sa kanyang lalaki, nakatay, tapos may inabot sa kanyang susi. Attorney, gift ko sa'yo. Hindi na nga siya halos makilala ni attorney. Sabi niya, bakit? Isa po ako sa mga tinulungan nyo nung unang panahon. Ngayon po ay yumaman po ako at gusto kong ibalik sa inyo yung ginawa niyo sa aking pagtulong. Kasi kung hindi niyo po ako tinulungan nung time na yon, matatalo po ako sa kaso. Pagbabalik. Lumipas pang marami mga taon, matagal na siyang abogado, si Mrs. Cow naman nagkwento sa akin, dumalaw ako sa bahay nila, tapos may nakita po akong picture na nakasabit sa wall, silang mag-asawa, Israel naman, nasa Israel sila. Sabi ko, ay ma'am, ang palad nyo naman po, nakarating kayo ng Israel. Kasi alam nyo po, kahit mayaman, mahirap makapunta sa Israel kasi napakamahal daw po ng pumunta ng Israel. So kahit mayaman na sila Mrs. Cow, talagang hindi nila mag-isa. Sabi niya sa akin, Ma'am Del, alam mo ba, libre lang kami dyan. Mayroong isang kliyente dati, si Attorney Cow na natulungan, nung siya ay pinalad yumaman, niregaluhan sila ng ticket papuntang Israel. Pagbabalik. O di ba? Although hindi ka naman nag-expect na babalikan ka, pero tayo na tinutulungan, dapat meron tayong pagbabalik. O di ba yung mga tawag dito, yung mga nagbigay ng raffle. Patawarin niyo po ako ha. Nung nilapitan ko po kayo, hindi ko po kayo tinanong na, pwede ka bang magbigay ng paraffle? Sabi nung isa sa akin, Pastora, diretsahan talaga, magbibigay ka ng raffle? Ganun po yung approach ko, no? Hindi po ako nagtanong, pwede ba? Kundi sabi ko, ay, magbigay ka ng paraffle. Nakakatuwa po kasi alam niyo po ba, mayroon pong nagbigay doon ng raffle na hindi ko siya sinama sa listahan. Kasi sa tingin ko, hindi siya capable. Pero nagulat po ako, nagbigay siya sa akin ng cash. Maliit lang na halaga, pero sa isang kagaya po niya, magugulat ka pa eh. Tapos meron po rin hindi ako nilagay sa listahan, dahil alam ko yung kalagayan niya, ang laki ng binigay niyang paraffle na cash. Meron pong mga nagbigay sa paraffle na hindi ko talaga nilagay. Kasi ang ginawa ko po, tinignan ko lang yung mga nasa listahan na may trabaho, yung kayang magbigay, family, ganyan. Pero hindi ko po sinama yung alam kong medyo hindi ganun kalaki ang sweldo, etc., ganyan. Pero marami po, alam nyo, ang nagbigay na hindi sila kasama sa listahan. And common denominator po sa kanila, pag tinatanong kung bakit, ang lagi po nilang sinasabi sa akin, panahon na po ng pagbabalik. Kung paano kami blines ng Lord. O di ba? Tama ba? Tama ba? Kaya alam niyo po ba, hindi ko talaga inaasahan na pati mga guests natin nung raffle time nabigyan. Kasi po ang bibigyan lang talaga dapat nun, mga church members. Pero lahat po ng guests nabigyan kasi po sa totoo lang, sumobra pa nga. Yung regalo. Naibigay na lang po sa ibang mas nangangailangan. Palakpakan naman po natin ang Panginoon. Diba? Talagang talagang salamat talaga. Thank you talaga kay Lord doon. Pangatlo na dapat po nating tandaan sa atin po, na mga tumatanaw ng loob, yung pagtanaw. Ang tanong kasi, papaano kung yung mga tumulong sa'yo, wala na? Paano ko pa may babalik?
namatay na sila, nasa ibang lugar na, malayo na. Paano pa ako makakapagtanaw ng utang na loob? Dito po papasok yung salitang pagtanaw sa iba. Gusto ko pong i-share sa inyo naman yung personal testimony po ng aming family, no? Kasi wala po akong mabasang. Pero sa kapurihan naman po to ng Diyos, ano? Ayan po. Yung family po namin, never kami nagkaroon ng sariling bahay. Isa po sa dahilan kung bakit natagalan kami maging mag-asawa ni Pastor John, nasa Maynila pa kami, dahil wala po kaming matitirhan. Kasi nag-usap po kami ni Pastor John na hindi tayo magpapakasal hanggat wala tayong sariling bahay. Kasi ayaw kong tumira sa kanila, ayaw din nilang tumira sa amin. Kasi gusto namin talaga solo. So nag-pray kami, Lord, bigyan mo kami ng sariling bahay. Pagkatapos po nung medyo matagal-tagal na yung relasyon namin, medyo nainip na rin kami, gumawa ang way ang Panginoon na nagkaroon kami ng sarili kasi nung time pong yun, namatay po yung aming senior pastor sa Manila, si Pastor Joe po ang assistant pastor that time. Sabi po ng church, Pastor Joe, dito ka na lang sa Maynila tumira kasi dito po siya nakatira, no, umuwi, lumuluwas-luwas lang siya ng Maynila. Pastor Joe, hawakan mo na yung church, dito ka na tumira. Wala akong tirahan dito. Binigay po sa amin yung parsonage doon sa Maynila. Maliit lang po siyang room. Siguro kalahati lang nitong stage. Tapos yung CR nasa labas. Alam nyo, tinake po namin yun as answered confirmation ng Lord na time na namin magpakasal kasi may bahay na kami. Although hindi sa amin. No? At bilang pagtanaw po ng utang na loob, dahil nagkaroon kami ng sariling tirahan, marami po kaming mga inampon. Kasi yung church po namin, malaki yung church namin sa Maynila, no? Mas malaki pa po dito yung building. Yung dati pong census sa Maynila, Santa Mesa. At palagi pong may mga members na pumupunta, dumadalaw. At mayroon pong mga ilan kami mga kabataan na mga naging biktima ng pagputok ni Mount Pinatubo. Mga nawalan ng tirahan. Bilang pagtanaw po ng utang na loob, sa bahay na meron kami, nag-ampon po kami. May mga inampon kami ni Pastor Joe, may tumagal sa amin ng 3 taon. Although natutulog siya sa labas, pero yun nga, meron kaming mga inampon na 1 taon. Tapos, alam niyo po ba, yung pagtanaw ng utang na loob na yun, as of now, wala kaming naging sariling bahay, pero nagkaroon kami ng 7 na tirhang libre. Nakapito po kaming tirahang puro lahat libre. At bilang pagtanaw ng utang na loob, pagka ganon, iisipin natin, maraming mga homeless. Hindi man bahay ang wala, pero kailangan nila ng family. So, bilang pagtanaw ng utang na loob, meron kami mga naging anak-anakan. Madami kami naging anak-anakan na kami yung naging nanay at tatay. Pagkatapos po, isa pa po doon, noong panahon po ng kahirapan ng buhay namin, naging problema po namin yung magpaaral ng anak. Marami po nagsasabi, i-public school mo na lang yung mga anak mo kasi wala kayong pampaaral. Pero ang sabi ko, hindi. Sabi namin mag-asawa, kailangan Christian school yung elementary days nila kasi foundation ng bata yun eh. Napaka-importante na yung pundasyon ng bata, maalagaan. Pag high school nila, pag college nila, okay na. So, ang struggle is real kasi napakamahal po ng private school dito sa Angono. Dito na kami nakatira. Marami po ang tumulong. Sa totoo lang po, nakatapos ang lahat ng mga anak ko sa dami po ng mga tumulong sa amin. At bilang pagtanaw ng utang na loob, na pag-usapan namin mag-asawa, pag kaya na natin sa budget, tayo naman na magpapaaral. So sa panahon po namin ni Pastor Joe, meron rin po kami mga napaaral nang hindi po namin binobroadcast kasi baka marami lumapit, wala naman po kami papaaral. Yung mga sikreto lang po na kinakailangan talagang mag-aral. Pagkatapos po, nung mga panahon din namin, napakahirap talaga ng buhay, no? Yung bawat araw, mag-iisip ka saan ka kukuha ng pambili ng bigas. Dumating kami sa ganyang punto na naranasan ko po, naglalakad ako sa palengke, no? Umiiyak ako, Lord, sana makapulot ako ng pera. Ngayon ko na lang po yan sinasabi. Noon hindi ko yan sinasabi. No? May mga panahon na nung ako po ay
nag-aaral ng masteral ko sa APNTS. Naisipan ko pang mamasukang labandera, no? Kasi may mga foreigner po doon na teacher na nagpapalabas sa mga Pilipino. Sabi ko, mamasukan kaya akong labandera? Wala naman nakakakilala sa akin. Dumating po ako sa mga ganong punto na nangailangan talaga ako. Pero alam niyo po ba, sa napakabiyaya ng Diyos, kapag ikaw ay kumapit sa Panginoon, di kanya pababayaan, never po kaming sumala. Never kaming sumala ng pagkain, wala kaming naranasang, may time na hindi kami nakakain. Never kaming nakaranas na talagang, kahit wala kaming pera, nagkakaroon kami ng perang bigla. At bilang pagtanaw ng utang na loob, naging panuntunan din naman namin mag-asawa, na total nakaranas tayo ng pagsalat sa maraming bagay, tayo naman ang magbibless ng iba. Kaya lalo na po nung nabubuhay si Pastor Joe, kahit kung ano yung naandyan, kaya po tumatano kami ng utang na loob, nagpapakain ng mga manggagawa, nagbibigay ng pamasahe, all about pagtanaw ng utang na loob. Kasi kami, marami sa aming tumulong. Kaya kami nakaraos. Kaya yun po yung pagtanaw ng utang na loob. May mga pagkakataon din naman na inispoil kami ng Lord sa maraming bagay. Nakatikim kami, yung pamilya namin, ng mga libreng hotel, mga libreng mamamahaling mga kainan. Nakaranas kami na ang dami-dami mga karanasan na tanging mayayaman lang ang nakakaranas. Sa mga taong nagmahal sa amin, nagtitreat, mga nagawa ng tulong, at may mga misinterpret pa nga na, ano ba yan, napakaluho nyo? Pero hindi naman nila alam, libre naman yun. One time, kumakain ako sa Jollibee, may nag-treat sa akin, may nag-chismis, panay daw ang sabi ko ng prayer request provision, pero pa-Jollibee din daw ako. Pero hindi niya alam, biyaya ng Diyos yun. Inispoil kami ng Lord sa maraming bagay. Kaya nga minsan yung mga anak ko sabi, Mama, mayaman ba tayo? Hindi naman kami mayaman, pero pinagpala lang kami. At bilang pagtanaw ng utang na loob, ano po yung ginawa po namin? Pag meron din lang naman po kami, nagtitreat din po kami ng ibang tao. Tinitreat namin, nililibre namin. Kasi pagbabalik ba? Pagtanaw ng utang na loob, kasi marami sa iyong, kung kaya rin lang naman namin, titreat namin sila. Pagtanaw ng utang na loob. Naging kompleto kami sa gamit. No? Nang hindi kami bumibili. Kaya nga, nagkaroon ako ng problema kasi po nung panahon nag-aaral na yung mga anak ko, nag-apply po ako ng scholarship kami. Apply kami ng scholarship kasi iniisip namin, naku, paano pa nag-college yung mga anak namin? Problema namin pag-college. So, dami namin in-apply ang scholarship. Pero kapag pumipirma na po kami ng application form, may mga nakalagay doon. May TV ba kayo? Check. Cellphone? Check. Ilan? Hindi pa ako tapos mag-file ng application, sabi ko, hindi na ako ma-approve. Kasi kompleto kami ng gamit. Nagkaroon kami ng sasakyan, lahat kami may cellphone, lahat po yun, biyaya at tulong habag ng Diyos. Kaya nga po, bilang pagtanaw ng utang na loob sa iba, dahil wala na yung mga tumutulong sa amin, hindi po kami nasanay na nagbebenta ng gamit. Every time, sino yung may gusto, binibigay na lang namin ng libre. Pag may nagbigay ng mga damit, mag-shell out ng damit. So, nasanay kami ng ganon. Bakit? Pagtanaw ng utang na loob. Kasi lahat po ng mga tao yan, na tumulong sa amin, marami sa kanila wala na. Yung iba nasa heaven na. Yung iba nasa malayong lugar na. Paano pa kami magbabalik? Wala na sila. Kaya pagtanaw. Bakit po? Ang sabi po ng Mateo 25, verse 37 to 40, pakibasa nga po yung verse 37, mga kabataan. Mga nanay, verse 38. Verse 39, mga tatay at seniors. Verse 40, tayo pong lahat. O, di ba? Kung ano daw yung ginawa mo sa mga taong yan, kahit
kahit hindi pa mo sila kilala, ang sabi ni Lord, ginawa na rin daw natin sa Kanya. Kaya napaka-importante po talaga na kapag tayo po ay ginagawa ng kabutihan, tatanaw tayo ng utang na loob, pwede po natin gawin sa ibang tao. Hindi kinakailangan sa mga kakilala natin, kundi sa talagang mga nangangailangan. Yan po yung tinatawag nating pagtanaw. At higit sa lahat po, dito po tayo mag-focus kasi ito po yung dapat nating ma-practice, yung pasasalamat sa Diyos mismo. 2019 po, noong 2019, unang-unang narinig ko po yung kantang 10,000 Reasons. Sino maalam ng kantang yun? 10,000 reasons for my heart to find. Bless the Lord. Nalala niyo yung kantang yan? Nung unang-unang narinig ko po yan, 2019, napaisip ako, sabi nung kanta, 10,000 reasons for my heart to find. Ano daw yung hahanapin mong dahilan na 10,000? Yung kung paano ka blines ng Lord. Sabi ko nga, napaisip ako, sabi ko, 10,000? Ang dami? Paano kaya yun? Hahanap ako ng 10,000 dahilan daw para i-bless ko ang Lord. So nag-isip ako, sabi ko, nag-strike po talaga sa akin yung kantang yun, promise. Kaya naisip ko po, subukan ko kayang magkaroon ako ng 10,000 Reasons Challenge. Alam nyo na yan, di ba? Noong 2019, ang ginawa ko po, ang alam ko na yung mula 2019, paki-plus nga yung Ayan. Ang ginawa ko po, kinumpute ko po yung 10,000 sa loob ng 365 days. Nakalagay po doon sa computation ko, at least pag nagkaroon ka daw ng 30 na ipagpapasalamat kay Lord per day, sa loob daw ng isang taon, makaka-10,000 ka. So sinubukan ko po siya ng 2019. Every day, paggising ko, pag nagde-devotion ako, binibilang ko lahat ng ginawa sa akin ng Lord kahapon. Simula paggising hanggang pagtulog. Kinakailangan maka-30 ako. So noong 2019, at the end of the year, nagkaroon ako ng 10,016. Noong 2020, 10,249. Noong 2021, 12,323. Nakita niyo po. Noong 2022, 11,420. Noong 2023, 12,464. And 2024, as of the moment, hindi pa po tapos yung December, meron na po akong 12,500. 10,000 reason. Alam niyo po ba, gusto kong i-share sa inyo, nung pinapractice ko po ito nung unang mga taon, parang lang siya parang routine lang, parang obligasyon lang Pero the moment pala, na pinapractice mo yung sarili mong bilangin, yung mga utang na loob mo kay Lord at ipagpasalamat, ang daming mababago sa karakter mo. Nawawala ang pagkakuripot mo. Kasi sa sobrang pagpapasalamat mo kay Lord, yung hindi mo makontain yung blessing sa'yo ng Lord, isi-share mo sa iba Kapag ka nagkakaroon ka ng mga matitinding mga problema, dahil sa dami ng binibilang mong pasasalamat kay Lord, mapapaisip ka, buti na lang, ganito lang ang nangyari sa akin. Sino po yung nagdadaan dito sa shortcut sa Kalayaan? Hindi po ba dati, nakabukas po yan? Pag dumadaan po ako doon, maputik, lagi po ako naglalakad doon, sabi ko, nananalangin po talaga ako, sabi ko, Lord, sana naman po, buksan niyo po yung small gate doon. Kasi ito po yung gate na malaki, tapos meron doon parang maliit na small gate. Ang nakasara po yon. Ito yung nakabukas, yung gate dito. Maputik, lalo na po pag umuulan. Tapos one time, nung bumili po ako ng bigas, napakabigat po ng bigas, hirap na hirap ako. Although may stroller naman po yung bigas ko, yung inaangat mo yung bigas mo sa mga bato, tsaka sa puti. Ang hirap talaga. Nag-pray ako, sabi ko, Lord, sana naman po, mabuksan na po yung kabilang gate doon. Para hindi na po kami Kasi sinemento yung yung parang may tulay na sementado. Sabi ko, wow, pag nabuksan yung maliit na gate doon, wala na kaming problema kasi sementado yung dadaanan. Alam niyo po ba, pagkaraan lamang po ng mga 1-2 buwan, sinagot ni Lord yung prayer. Yun na po yung binuksan
Kaso mababa po yung yung gate, may bakal na ganyan, no? So yuyuko ka. So salamat Lord, binigay niyo po yung yung gate, ang gaang ng buhay, wala nang putik, wala nang ganyan, ang dali i-roll ng bigas ko, ganyan, bla bla bla. Ang problema, lagi po akong nauumpog. Kasi mababa Ganyan, no? Nauumpog ako. One time, nung ako po'y naumpog, sobrang sakit talagang dito. Ang sakit-sakit talaga. Sabi ko, ano ba naman yan, Lord? Nagpipray naman ako na ingatan mo ako. Bakit naumpog na naman ako? Tapos bigla ako ni-rebuke ng Lord. Di ba pinag-pray mo na buksan ang gate na to? Sa halip na magpasalamat ka, rereklamo ka dyan. Yun yung biglang, pinag-pray ko nga pala ito. Kaya nung naumpog uli ako, lagi po ko nung naumpog uli ako, sabi ko, Lord, salamat, naumpog lang ako, hindi ako nahilo. O, di ba? You will look on things. Kahit may mga pangyayaring negative sa'yo, nahulog ako sa hagdan. Salamat, Lord, kasi hindi ako nabagok. Nahulog lang ako. Di ba? Wala kang pera. Salamat, Lord, kasi kahit papaano may kakainin pa rin naman kami. So, pag naging mapagpasalamat po yung puso natin, may nangyayaring maganda sa heart natin. Nag-grow tayo, mas nagiging grateful tayo kay Lord. Mas nagiging kontento tayo sa buhay. Amen ba? Yung bang, pag mas lumalalim ang pagtanaw mo ng utang na loob sa Panginoon, mas lumalalim ang pagmamahal mo sa Kanya. Pansinin niyo po yung 10,000 reasons list ko po. Mapapansin niyo po, nung 2022, bumaba siya. Napansin niyo po ba? 2022 namatay si Pastor Joe. Yung buong 2022 na yan. Kaya bumaba po yan. Nalugmok po ako sa sobrang kalungkutan na parang ayoko nang maglista ng Thanksgiving item. Pero pagdating po nung makapagluksa na kami matapos ang taon, tingnan niyo po nung 2023, tumaas po siya. Kasi dahil na-practice ako magpasalamat kay Lord, every time na nalulungkot ako at namimiss ko ang asawa ko, magpapasalamat ako kay Lord. Lord, salamat po. Kasi masaya na yung asawa ko sa heaven. Napapractice. Kaya kahit malungkot ang puso mo, nabibigatan ka, kapag tumatanaw ka ng utang na loob mo sa Lord, may nagbabago sa puso mo. Kaya napakagandang bagay po, matuto tayong mag-practice ng pasasalamat po kay Lord. Huling testimony po na gusto kong i-share sa inyo bago po ako magtapos, yung patotoo po ni General Charles Krulak. Ayan, buti meron na. Yes, ayan po. Si General Charles Krulak po, ayan, nag-share po siya ng devotion sa kanilang leadership prayer breakfast sa Illinois noong October 2000. Ayan yan, nag-share siya. Shinare niya po yung naging blessing sa kanya ng naging kaibigan niya na si John Listerman. Kasi po, 35 years ago, October 2000 po yan Sabi niya, 35 years ago, estudyante pa lang ako, meron akong naging kaibigan, si John Listerman, Christian. Naging ka-roommate ko sa dorm. Sabi niya, hindi ako Kristiyano, pero nabibless ako dun kay John kasi sobra daw magpasalamat. Bago sila kumain, magpe-pray ng Thanksgiving kay Lord. Tas very positive yung kanyang, lagi niyang sinasabi, dahil kay Lord yan, dahil kay Lord yan. Tapos po, noong may time po na nakalimutan ko na yung date, pero nung napunta po sila sa batalyon po, nag-practice po sila ng pakikipaglaban, hinahanda nila yung sarili nila sa gera sa Vietnam. So nag-practice po sila. Nagulat po si Charles kasi po, lahat po ng mga kasama nilang mga sundalong mga batalyon, sobrang respeto kay John. Sinusunod siya, nirerespeto siya, at syempre namamangha siya. Pagkatapos nung December 1965, sumabak sila sa gera sa Vietnam. Kaya lang nakakalungkot po kasi isang araw lang ang itinagal ni John Listerman, yung kaibigan niya. Namatay po siya kasi napuruhan ng baril sa tuhod. At nung napuruhan po siya ng baril sa tuhod,
medyo umangat siya, sabay pang bullet uli dito sa heart. Kaya nung naghihingalo po siya, pati po si Charles nasugatan siya pero gumagapang po siya palapit kay John. Sasabihin pa lang daw niya kay John na, "Are you okay?" Inunahan na po siya ni John. Sabi sa kanya, "Are you okay?" Siya pa yung tinanong talaga. Sabi ni Charles, I'm okay. Sabi niya, "How's my men? Are they okay? Kumusta yung mga tao ko? Okay ba sila?" Umiyak na ngayon si Charles. Sabi niya, "Ano meron ng taong ito na mamamatay na lang, iniisip pa din yung mga kasama niya." Tas nung malapit na po siyang mamatay, tumingin sa langit si John at ito yung naging prayer niya. Pakibasa po. May matututunan po tayo dyan. Thank you, Lord. Pagkilala na nagbigay sa iyo ng buhay. Thank you, Lord, for caring for my people. Pagkilala ng pasasalamat sa mga taong tumulong sa Kanya, tinulungan niya. And thank you for caring me. Pagtanaw ng utang na loob sa buhay na binigay sa Kanya ng Lord, and He's willing to magkaroon siya ng self-sacrifice. Tayo po kaya, paano po kaya tayo tatanaw ng utang na loob sa Panginoong Hesus? Sa buhay na binigay niya po sa atin. Paano ba ang tamang pagbabayad ng utang na loob? Reviewin po natin yung 4. Mayroon ba diyang review? Ayan, basahin po natin. Una, paano? Dapat pagtanggap, tinatanggap natin na hindi lahat ay marunong magbayad, na hindi lahat ay matutuwa sa iyo. No? Na hindi lahat marunong magpasalamat. Pangalawa, kinakailangan may pagbabalik. Dahil ikaw ay pinagpala sa iba't ibang paraan, dapat matutunan mo ring ibalik yon sa mga tumulong sa iyo. Pangatlo, merong pagtanaw. Pag wala na yung mga tumulong sa iyo, sa iba ka bumawi. And then lastly, pinakamahalaga, pasasalamat sa Diyos mismo. The author and the finisher of our faith. Sabi po ng Hebrews 12:28, basahin po natin lahat. May karugtong pa yan? Wala na? Okay. Sa pagkatakot. Mga kapamuso, pag tayo po ay nananalangin, humingi ng nag-request kay Lord, kinikilala natin ang kanyang pagiging Diyos at Hari. Kasi aminin natin, pag hindi tayo magpipray, wala tayong magagawa. Kahit magaling tayo, matalino tayo, mayaman tayo, pag hindi tayo nagpipray kay Lord, wala tayong kayang gawin. Pero, pag tayo po ay tumatanaw ng utang na loob sa Panginoon, nagpapasalamat sa Kanya, nire-recall ang kanyang kabutihan, kinikilala natin yung kanyang pagiging ama. Yung ama na bumubuhay sa atin araw-araw, nagpapakain, nagbibigay ng kalusugan, nagigising pa rin tayo, umabot pa tayo ng 2024. No? Pag-iisipin natin isa-isa yung kabutihan ng Diyos sa atin, matututo tayong magpasalamat. At hindi lang po yun, pag tayo ay marunong tumanaw ng utang na loob, hindi lang sa kapwa, kundi higit sa lahat sa Panginoon, merong magbabago po sa atin. Lalo tayong lalalim ng pagmamahal sa Diyos, lalo tayong sisipaging mag-devotion, lalo tayong sisipaging magsamba, lalo tayong sisipaging tumulong, lalo tayong sisipaging maglingkod. Bakit? Kasi pagtanaw ng utang na loob, Lord, kahit man lang sa ganitong paraan, makapaglingkod ako sa iyo. Bakit po? Kasi po, huling-huli na lesson sa atin ng Lord. Paki-flash. Basahin po nating lahat. Wala na? Okay. Sabi po, gratitude is a way of serving the Lord also. Ang pagtanaw ng utang na loob ay paraan din po ng paglilingkod kay Lord. Sana mga kapamuso, yung kabutihan ng Diyos sa atin sa buong 2024, tanawin natin ang malaking utang na loob sa Kanya para sa 2025, tayo naman po ang gagawa ng kabutihan sa iba
at sa ating Panginoon. Maging goal natin, Lord, 2025, ako naman. Ako naman. Tumayo po tayong lahat at awitin po natin yung goodness of God.